Kaya ganito na lang nga bakit mahal ko si Abby. Bakit mahal ko si Abigail Karikitan? At bakit mahal ko si Elias? Bakit ganito na lang ang pagtulong ko sa kanila? I am not paid. Walang binabayad sa akin si Elias kasi Abby para dito, no. Advocacy ko na talaga ang mangbugre sa mga puta. Sa mga aagaw ng titi na hindi naman sa kanila. Bakit mahal ko ang pamilya ni Elias kag si Abby? Kasi nakikita ko si Abby sa sitwasyon ko kay Abby noon eh. Na sinira kami ng isang kabit ng babae na katulad ni Beverly. Bakit gustong-gusto ko gid nga patsyon sa kahihiyan kag i-expose ang alpot nga si Beverly? Kasi ako si Abby noon. Ako si Abby noon. Inagaw ang tatay ng mga anak ko sa amin. Lumaki sila na walang ama. So this situation, it hits home. Naaalala ko kung paano umiyak ang mga anak ko na iniwanan kami ng tatay nila. So kung sino ang mga kabit dito, bilatsing ilo nyo pag akong kinalaban, yung madunot, di ka mo yung sakot. Hindi, di ka mo mapuslan kay Bugres. Bakit nagaumul-umul ko kay Beverly? Kasi wala siyang patawad. Ginawa niya lahat, lasingin si Elias. Gusto sang alpot nga masira si Abby, kawawa si Apollo. That is why Abigail has my sympathy. Kasi si Abby ako noon. Ganun talaga na hindi inuuwian ang mga anak ko. May babae nga gaimbita nga maglasing sa dati kong asawa. Dinadala sa bahay kasi mayaman ang babae na naging kabit ng aking ex. Ganun na ganun ang naranasan ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang aking puso. Katulad kay Abby. Tawagan niya si Elias, hindi nakakauwi na madaling araw kasi may alpot na gustong tsumupa sa kanyang asawa. Kaya ganun na lang ang galit ko sa yudiputa nga Beverly. Hindi to dahil lang sa content. Hindi to dahil lang sa vlog-vlog. Talagang naranasan ko yan. So ngayon, itong mga tao na nag-accuse sa akin sa mga scam-scam, hindi yan hindi yan siya totoo. Ha? Ako? Ako na? O, sige. Ito talaga ay senaryo ng buhay ko. Na pag may isang babae na walang voice, may isang babae na walang voice, may isang babae na aping-api, na hindi marunong makipaglaban sa kanyang pamilya. She is not gifted with communications that I possess. Any woman that could not stand to fight for their family and she doesn't have a voice, I come in between. I make it a point that I am going to meddle because I do not want to see another me in someone else's place. I do not want to see. I was helpless because I was away from home. I had two choices: to go home and kill the father of my children and his mistress, or I stay here in order for me to make ends meet. Anong pipiliin ko? Ang revenge ko sa kanilang tatay o ang mga anak ko? So pinili ko ang pagiging nanay instead sa pagiging asawa. Sabi sa akin ni Papa, that time, uuwi ka dito, wala kang trabaho, may 4 kang mga anak. Tapos kung mapatay mo pa ang asawa mo, paano ang mga anak mo? Hindi na sa makapag-aral. Nasa airport na ko. May ticket ako kag lahat. Gusto ko gid maumuwi. Gusto ko talaga kasi gusto ko buuin ang pamilya namin. Sabi ni Papa sa akin, uuwi ka sa isang lalaki na hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan. If God asked you to throw something out, ito nanggaling talaga to sa bibig ng tatay ko ha. Ingleson ko lang kay Ilonggo kasi sabi niya. Sabi niya sa akin in English, if God is telling you to throw something out, He wants you to pick up something better. So find somebody that you will put again beside your heart that would love you endlessly. Sabi ko, sino naman pa ang papatol sa akin? I have 4 children. May mga lalaking malaki ang heart, sabi ni Papa. Kasya kayong 5 doon. Yun ang sabi ni Papa sa akin. Kayong 5 ng mga anak mo, kasya kayo dun sa heart ng lalaking ibibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong balikan ang nanloko sa iyo. Huwag mong ipaglaban ang lalaki na mabilis pala siyang nakawin. Yan ang naging buhay ko. Kaya ito si Daddy Bogs, murahin ko man siya ng ilang beses,
At ilang beses ko siyang sinasabihan na i-divorce ko siya. Hindi ko naman dinidivorce. Anniversary namin sa August 3, magti-10 years na kami kasi siya ang regalo sa akin ng Panginoon. Pinag-aral niya ang mga anak ko, aeronautics, political science, nursing, tapos ngayon si Trisha, junior high si Trisha. Kaya kung sino dyan sa inyo na linuloko ng mga asawa nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi may lalaki talaga ipapadala ang Diyos na malaki ang puso na kasya kayong lahat. Yun ang sabi ng tatay ko, huwag mong balikan ang lalaking manluloko, lulukuhin ka ulit. So I didn't go home. Hindi totoo na hindi ako umuwi sa Pilipinas dahil sa scam. Hindi. Bakit ako hindi umuwi sa Pilipinas? Citizen ako. Choice ko na hindi umuwi dahil ang pangarap ko, makuha ko ang mga anak ko. Until nakilala ko si Daddy Bogs.